Nananawagan ang grupo ng mga motorcycle rider kay Pangulong Duterte. Huwag sanang pirmahan ng Pangulo ang panukalang lagyan ng plaka ang likod at harapan ng mga motorsiklo. Bukod daw sa delikado, hindi rin daw dapat maperwisyo ang lahat ng rider para lang sa krimen ng iilan. Narito ang report ni Von Aquino. Nag-video sa Mendiola, Maynila ang iba't ibang grupo ng motorcycle riders kagabi para ipanawagan sa Pangulo na i-veto ang Motorcycle Crime Prevention Bill. Partikular nilang tinututulan ang paglalagay ng plaka sa harap at likod ng motorsiklo kapag naisabatas na ang panukala. It poses so many risks, not only on the rider but to pedestrians as well. Kasi kung ang plaka sa likod at its current size nalalaglag, pati yung plaka sa harap which will get more resistance from aerodynamic effects of the wind, mas may tendency siyang matanggal, malaglag at lumipad. Nakakadisgrasya po yun. Paano po pagkat inano po ng hangin, magigilita ka po sa leg. Kaya po dapat po, isa lang po yung plaka, normal lang po. Yung nag-isip po niyan, dapat siya po ang gumawa. Sa ilalim ng panukalang batas, sa atasan ng LTO na mag-issue ng plaka sa mga motorsiklo na may malaking font na mababasa ng hanggang sa layong 15 meters mula sa motorsiklo. Kailangan ilagay ang mga plakang ito sa harap at likod ng motorsiklo. Bunsod ito ng mga krimeng sangkot ang mga riding in tandem. Pero ayon sa mga rider, mas mainam na paigtingin na lang ang police visibility para masawata ang krimen. Bakit sa motorsiklo lang? At bakit yung inosente ang nagsasuffer? Hindi naman kami kriminal. Kapwa rider din naman si Digong. So, we hope na marinig kami dito at maintindihan niya yung aming pinaglalaban. At kapag naisabatas ang panukala, pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 pesos, ngunit hindi hihigit sa 100,000 pesos ang sinumang mahuhuling hindi maglalagay ng readable plate sa kanilang motorsiklo. Von Aquino, GMA News.